Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, October 11, 2025. Dalawang weather system ang kasalukuyang nakakaapekto sa ating bansa. Ang trough ng isang low pressure area na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon at ang southwesterly wind flow na patuloy namang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Meron ding nakikitang posibleng bagyong mabubuo next week or sa mga susunod na araw at pag-usapan din natin ang dalawang malakas na lindol na nangyari sa Davao Oriental kahapon. At para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Para sa mga residente ng Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Barm, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm na dulot ng southwesterly wind flow. Ang mga pagulang ito ay maaaring magdulot ng flash floods at landslide lalo na sa mga mababang lugar o bulubunduking bahagi. Sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, makakaranas din ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng trough ng LPA. Paalala sa mga motorista at residente na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may localized thunderstorm lalo na tuwing hapon o gabi. Ito ay tipikal na pattern tuwing transition ng season mula habagat patungong amihan. Sa kondisyon naman ng hangin at karagatan sa extreme northern Luzon, asahan ang moderate wind speed mula southeast hanggang east at moderate coastal waters na may taas ng alon na 1.2 hanggang 1.8 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa, banayad hanggang katamtamang hangin mula southwest hanggang southeast ang iiral na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Pinapayuhan ang mga mangingisda at may maliliit na bangka na mag-ingat sa posibleng malalakas na bigla ang hangin at thunderstorm. Ayon naman sa mga international weather models, ang low pressure area sa may kanlurang bahagi ng bansa sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay hindi inaasahang magiging bagyo at posibleng malusaw lamang habang kumikilos pakanluran. Bukod dito, may posibilidad naman na may mabubuong low pressure system sa silangang bahagi ng bansa. Sa mga susunod na araw, ito ay kikilos pahilagang kanluran at may malaking chance na maging isang tropical depression o tropical storm. Inaasahang ito ay papasok sa Philippine Area of Responsibility. Dahil ito ay long-range forecast, maraming pagbabago pa ang maaaring mangyari sa kilos at galaw nito. Hindi rin inaalis ng mga eksperto ang posibilidad na bumaba ang direksyon nito at direktang makaapekto sa kalupaan ng bansa. Habang lumalapit ito, posible din itong mahila ang hanging amihan na magdadala ng mas malamig na panahon sa northern at central Luzon at posibleng dagdagan ng dami ng pag-ulan sa mga susunod na araw. Kaya't mainam ng patuloy nating bantayan ang mga update mula sa Pag-asa at sa mga lehitimong weather sources. Narito naman ang pinakabagong impormasyon kaugnay ng seryeng pagyanig sa Davao Region. Ayon sa opisyal na ulat ng PBOX, isang panibagong lindol na may lakas na magnitude 4.7 ang naitalak ngayong umaga sa silangang bahagi ng Davao Oriental. Ito ay aftershock ng malakas na magnitude 7.4 na lindol na tumama kahapon, October 10. Ang epicenter ng bagong pagyanig ay nasa dagat sa silangan ng Manay, Davao Oriental at may lalim na 10 kilometers. Maraming residente ang nakarinig ng malakas na ugong bago maramdaman ng pag-uga na indikasyon ng mababaw na lindol. Ramdam ang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Davao Region at kalapit na mga probinsya. Matatandaan na kahapon, 9:43 ng umaga, isang magnitude 7.4 na lindol ang yumanig sa Davao Oriental. Ang epicenter nito ay nasa 62 kilometers sa timog silangan ng Manay. Mababaw ang lalim nito kaya mas malakas ang naramdaman sa malaking bahagi ng Mindanao. Dahil sa tindi ng pagyanig, agad naglabas ng tsunami warning ang Pacific Tsunami Warning Center. Tinatayang umabot sa 1 hanggang 3 meters ang taas ng alon sa mga baybaying dagat, dahilan para sa preemptive evacuation sa Davao Central, sa Davao Oriental, Davao de Oro at Davao Occidental. At kinagabihan lumindol ulit ng 6.8 magnitude, 7 hours lang ang nakalipas sa unang lindol. Hindi ito aftershock. Ito yung tinatawag ng PVOX na double events. Ibig sabihin, magkahiwalay silang lindol pero magkalapit sa lokasyon at oras. Dahil mababaw ang lalim at nasa offshore ang sentro,
ramdam ang malakas na pag-uga sa Davao Oriental, Davao City, ilang bayan ng Davao de Oro at Soxargen. At maging sa ilang bahagi ng Caraga kung saan maraming residente ang kusang lumikas, lumayo sa gusali at umakyat sa mas mataas na lugar bilang pag-iingat. Sa kabuuan, pansamantalang nagsara ang ilang kalsada at tulay para sa inspeksyon. May mga bitak na nakita sa pader at columns ng ilang eskwelahan at opisina at ilang pasilidad gaya ng mga ospital ang naglipat ng pasyente papunta sa mas ligtas na tents habang isinasagawang structural checks. Makalipas ang mga main shocks, nagpatuloy ang aftershock hanggang madaling araw nga. Kabilang dito ang mga pagyanig na umaabot sa magnitude 4 pataas, tulad ng magnitude 4.7 ngayon ngang umaga na muling naramdaman sa silangang baybayin ng Davao Oriental. Ayon sa mga otoridad, normal na susunod ang maraming aftershock sa loob ng ilang araw hanggang ilang linggo. Kaya mariing paalala na mag-ingat sa mga lugar na may landslide at rockfall risk, umiwas sa shoreline hanggat walang final clearance at iwasan ang pagpasok sa mga gusaling may bitak o hindi pa na-inspeksyon ng mga engineer. Ayon sa mga opisyal na ulat, 7 ang nasawi at marami pa ang sugatan. Maraming infrastruktura ang nasira, kabilang ang mga paaralan at ospital. Suspendido pa rin ang klase at trabaho sa ilang bayan habang nagpapatuloy ang rapid damage assessment ng lokal na pamahalaan. Nakatambay naman ang search and rescue teams para tumugon sa anumang follow-up reports. Muling paalala sa lahat, manatiling kalmado pero alerto, sundin ang mga advisory ng inyong lokal na disaster risk reduction offices. Maghanda ng emergency kit na may tubig, pagkain, flashlight, power bank, gamot at first aid, mga dokumento sa waterproof pouch at malinaw na contact plan para sa pamilya. Kung nakatira sa paanan ng bundok o malapit sa mga bangin, bantayan ng malambot na lupa, bitak at biglaang pagbabago sa daloy ng tubig na senyales ng pagguho. Kung nasa baybayin, iwasan muna ang pangingisda at pamamasyal sa dagat hanggang tuluyang maalis ang abiso. Dahil magkakasunod ang mga lindol, hindi maiwasan mangamba ang marami sa atin. Noong September 30 around 10 p.m., nakaranas ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu sa Bogo City. Sinundan ito ng October 9 na magnitude 4.4 na lindol sa Baguio City at ang magnitude 7.4 at 6.8 na lindol sa Davao Oriental. At dahil walang nakakaalam at hindi natin mapepredict kung kailan ulit lilindol or saan ito mangyayari, ang panlaban lang natin dito ay awareness at kahandaan para maprotektahan ang ating mga mahal sa buhay. Muling ipinapaalala ng PHIVOLCS na bahagi ng Pacific Ring of Fire ang Pilipinas, kaya madalas tayong makaranas ng mga lindol. Pinapayuhan ang lahat na maging handa, magkaroon ng emergency kit, evacuation plan at laging makinig sa opisyal na pahayag ng mga otoridad. Hanggat may tsunami alert, iwasan muna ang pagpunta sa mga dalampasigan at palaging maging alerto sa mga aftershocks. Mga kababayan, ngayong sabay nating hinaharap ang masamang lagay ng panahon at patuloy na pagyanig, napakahalaga ng pagiging alerto at handa. I-monitor ang mga update mula sa Pag-asa para sa lagay ng panahon at PHIVOLCS para sa lindol. Huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at siguraduhin ang mga pinaniniwalaang balita ay mula sa opisyal na ahensya ng gobyerno. Ingat po tayong lahat.